So mga bagay na hindi mo dapat sobrahan upang hindi ka pagsawaan ng isang lalaki. Yes mga kamamay, may mga pinipili dapat tayong mga bagay na hindi nyo dapat sobrahan. Kung kaya't, ang isang lalaki hindi dapat manawa sa inyo Kaso yung iba binabaliktad yung sitwasyon. Lalong dinadamihan, lalong sinusobrahan, lalong ginagawa ang asal kung bakit ang isang lalaki ay madaling manawa. Kaya sa videong ito mga kamamay, isi-share ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo at isa-isa kong i-explain sa inyo ang mga bagay na hindi nyo dapat sobrahan upang hindi ka pagsawaan ng isang lalaki. So for more video and advice na kagaya nito, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe. Wala tong bayad, wala tong bayad. Mag-subscribe, mag-like, at mag-comment ka na rin dito kung gusto mo na ma-shoutout kita next video. So paano mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na hindi mo kailangang sobrahan upang hindi ka pagsawaan ng isang lalaki? So number 1, huwag kang sumobra sa pagpapakita ng pagmamahal. Kamamay, anong sinabi mong huwag sosobrahan sa pagpapakita ng pagmamahal? Mahal ko nga yung lalaki, bakit hindi ko sosobrahan ng pagpapakita ng pagmamahal? Pwede mo siyang mahalin. Pwede mo siyang pakitaan ng pagmamahal. Ang sinasabi ko, huwag kang sosobra. Kamamay, masama bang sumobra? Mahal ko nga. Nagmamahalan kami. Yes, mga kamamay. Sa isang banda, kung titingnan mo lang siya sa front view, walang masama na mahalin mo siya ng sobra. Pero in the long run, mga kamamay, kapag ka sobra-sobra yung ibinibigay mong pagmamahal sa kanya na halos ialay mo na ang lahat sa kanya, halos lahat ng sabihin niya, sundin mo. Halos lahat ng bagay, ialay mo sa kanya, magiging problema yan pagdating ng panahon. Anong ibig mo sabihin, kamamay? Magiging problema yan sa paraan na kapag ka ginagamit ka na lang ng isang lalaki. Yung tipong kahit may problema na ang inyong relasyon, okay lang sa'yo. Yung tipong ang isang lalaki nagloloko na, okay lang sa'yo. Tandaan nyo mga kamamay, huwag nyo sosobrahan ng pagmamahal. Kailangan may limitasyon din. Kung alam nyo na niloloko na kayo, alam nyo na nambababae na siya, dapat marunong kayong lumayo. Dapat marunong kayong magparamdam na hindi okay sa inyo yung mga ginagawa nila. Kasi kapag ka masyado na kayong nagmamahal, hindi nyo na nakikita yung bad side ng lalaki. Ang nakikita nyo na lamang mga good side ng lalaki. Na halos lahat na lang ng ginagawa ng lalaki sa mata ninyo tama. Which is kahit inaapi na kayo, kahit hindi na makatarungan yung ginagawa sa inyo, okay lang din. Okay pa rin sa inyo. Lagi niyong pinagpapapasensyahan. Kahit sa mata ng mga kaibigan mo, hindi na tama, pero sa'yo, pilit mong iniintindi. Ilang taon mo nang iniintindi. Lagi na lamang walang pera yung lalaki, ikaw na lang halos ang sumusuporta sa kanya. Pati yung kamag-anak niya, pati yung nanay at tatay niya na hindi mo naman obligasyon. Ikaw pa rin ang sumusuporta. Lahat ng daing, lahat ng ungot ng lalaki, ikaw yung sumasagot, sumasalo. Bakit ganyan? Huwag ka masyadong magbigay ng pagmamahal. Limitahan mo lamang kung hindi naman na ibabalik. Kamamay, di ba, ang pagmamahal, dapat di ka humihingi ng kapalit. Oo nga, pero siyempre dapat binararamdam din niya na mahalin mo siya. Mag-asawa na kayo Magjowa na kayo Okay lang sana kung hindi pa kayo, kayo na. Okay, tapos ikaw ngayon yung nanghihiram ng pera sa akin. O ikaw naman ngayon yung nanghihiram ng pera sa mga kaibigan mo. Anong sabi mo? Wala kang allowance. Naibigay mo lahat sa partner mo. Tapos ikaw itong uungot-ungot, nagtitipid sa pagkain. Huwag sanang ganun. Huwag masyadong magbigay ng sobrang pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na yan, bubulagin kayo niyan. Na tipong kahit sarili mo, hindi mo na makitang nauubos na. Okay? So, yung mga nakaka-relate dyan, mag-comment kayo dito. Alam ko, marami kayo. So, number 2, huwag mong sobrahan ang pagbibigay ng oras. Yes, mga kamamay. Huwag yung sosobrahan ng pagbibigay ng atensyon. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung tipong isang yaya lang sa inyo ng lalaki, nandiyan ka agad kayo, lagi kayong available, lagi nandiyan ang oras ninyo para sa lalaki. Huwag ganyan. Masasanay ang mga yan. At pag nasanay ang mga yan na isang kulbet, na isang tawag, na isang miss call lang sa inyo, nandiyan ka agad kayo, magiging last option kayo ng mga yan. Mamaya nung ibig mong sabihin magiging last option,
Laging uunahin ng mga yan yung mga taong mas mahalaga sa kanila. At ikaw na palaging nandyan, ipanghuhuli ka nila. Bakit? Madali kang i-access Madali kang yayain Lagi kang available Marami kang oras palagi Magiging last option ka. Kapag wala na talaga silang option, ikaw na lang yung hihilahin nila. Kasi sa bandang huli, kahit wala na silang mahila na mas mahalaga sa kanila, at ikaw na lang yung available, wala silang choice, kundi ikaw yung tawagan. Kundi ikaw yung i-text. Kaya huwag palagi maraming oras. Kailangan palagi na tumatanggi ka rin. Kailangan palagi na, hindi naman palagi, kailangan minsan, nag-no-no ka pa rin. Para sa ganun, hindi ka nila maging last option. Okay? Masakit kasing maging option lang Masakit kasi kapag wala na silang choice, kaya ka lang nila pinipili. Kaya huwag kang magbigay palagi ng sobrang oras. Yung tama lang. Okay? Yung mga chat, kailangan i-delay nyo rin paminsan-minsan para makita nila ang halaga mo. Bumababa ang value ninyo ng isang babae kapag palagi kayong available. Kapag palagi kayong nandyan. Kapag palagi kayong maraming oras sa isang lalaki. Kaya kung gusto po ninyo na hindi manawa sa inyo ang isang lalaki, kailangan wag yung sobrahan yung pagbibigay ng sobrang oras sa kanila. Okay? So next, wag mo ring sobrahan ang katamaran. Ayan mga girls, nagkakababae kayo, tatamad ninyo. Nasa bahay na nga lang kayo, hindi kayo nagtatrabaho, daming gawain, hindi nyo man lamang inuutay. Kahit yung labahin, hindi nyo malabhan Kahit yung pagsasayang, hindi nyo magawa in time. Nandiyan ang asawa nyo, ngayon pa lang kayo magdadali-daling magluto. Nandiyan ang asawa nyo, pagod na pagod sa trabaho, tapos yung anak ninyo, amos-amos Nandiyan na yung asawa mo, dadating ng galing trabaho, hindi nyo malamang ipagprito ng pork chop. Gusto nyo siya pa yung magprito para sa kanyang sarili. Buto mabait ang asawa nyo Kung hindi mabait yung asawa ninyo, baka malamang. Away na yan. Kaya please, kung gusto po ninyo na hindi kayo pagsawaan ng isang lalaki, sinasabi ko sa inyo, maging responsible naman kayong mga babae. Alam niyo na yung mga gagawin ninyo Mas inuuna niyo pong mag-scroll dyan sa mga cellphone ninyo Gusto niyo pang manood dyan ng mga adonis na nagsasayaw sa mga video na yan Wala mo kayong mapapala dyan Kaya please, unahin po ninyo ang inyong mga partner, asikasuhin po ninyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, mas mamahalin kayo, wag puro katamaran. Huwag puro kabatugan ng inyong pairalin. Okay? So, maliwanag tayo dyan. Ang isang babaeng masipag ay talagang minamahal, nire-respeto at hindi iiwanan, kasasawaan ng isang lalaki. So, next. Huwag ka ring sumobra sa pagiging mabunganga. Mga girls, ewan ko ba kung built-in na to sa inyo Halos lahat yata ng mga kababaihan, ewan ko kung meron pa. Taas naman dito ang mga kababaihan hindi mabunganga. Yung tipong tahimik lang, kahit may problema kayo, hindi ko naman sinabing maging tahimik, maging pipi kayo kung alam niyo may problema. Nang ibig ko sabihin, ilagay niyo sa lugar, maging mahinahon kayo sa pagsasalita. Huwag kayo masyadong maging mabunganga sa inyong mga partner. Alam niyo ba mga kamamay, mga lalaki, naririndi sa mga ganyan. Alam niyo ba mga lalaki, ayaw ng mga lalaki, halos lahat ng mga lalaki ayaw yung mga mabungangang ganyan. Ayaw namin yung mga mapuputak. Ayaw namin yung mga maiingay. Pagod na kami sa trabaho, tapos pagdating namin, bubungangaan nyo pa. Kaya nag-aaway Kaya nagtatapos ang isang relasyon dahil sa mga ganyan na ugali ninyo. Bakit hindi nyo gawin na pag dumating ang inyong mga partner sa halip na bungangaan ninyo, pagluto nyo muna, kumalma muna kayo. At pagka kayo ay maayos na, nakakain na, saka nyo pag-usapan. Pagka kayo ay nakahiga na, saka nyo pag-usapan ng mahinahon. Pwede naman kayo mag-usap ng mahinahon Hindi nyo naman kailangan sumigaw palagi. Mas makakatulong yun at mas mamahaling kayo. Hindi kayo kasasawaan, kapapanawaan ng isang lalaki kapag hindi kayo mabunganga. Hindi kayo mapuputak. Sigurado yan mga kamamay. And last, huwag nyo ring sobrahan ang pagiging martir. Ito na nga sinasabi ko kanina Inulit ko lang ulit para sa ganon, maging malinaw sa inyo. Yung pagiging martir ninyo, diyan kayo kauumayan ng isang lalaki. Yung tipong kahit sinasaktan na kayo, okay lang. Yung tipong kahit nabababae na yung lalaki, okay lang sa inyo. Which is hindi po magiging healthy ang inyong relasyon kapag kaganyan, nagpagiging martir kayo. Kama, hindi ba maganda yon? Yung tipong okay lang sa akin, tinatanggap ko pa rin siya kahit sinasaktan niya na ako. Di ba mas mamahalin ako ng lalaki kapag kaganon? Kasi hindi ko siya iniiwan Kasi nagiging masaya siya kahit anong gawin niya. Okay lang sa akin. Okay nga lang sa kanya. Masaya siya, kaso hindi ka irerespeto ng lalaki. Ikaw yung kawawa dito.
Ikaw yung magtitiis palagi. Ikaw yung luluha palagi. Gusto mo ba yon? Masaya yung lalaki tapos ikaw hindi. Masaya yung lalaki, ikaw nagdurusa. Hindi tama yun, kamamay. Dapat masaya kayo pareho. Dapat nag-i-enjoy kayo pareho. Dapat nagmamahalan kayo pareho. Kaya please mga kamamay, kung alam mo na pinagtataksilan ka, huwag kang maging martir. Huwag kang sumobra sa kamartira, sa karumpukan, na tipong kapag nag-sorry sa iyo isang lalaki, okay na kaagad. Huwag ganon. Turuan mo ng leksyon. Maging matigas, maging matibay ka, tiisin mo siya paminsan-minsan para makita niya na hindi unlimited ang pasensya mo, na hindi unlimited ang pagmamahal mo sa kanya. Handa ka rin lumayo kapag ka palagi kang sinasaktan at niloloko. So sa paraang yan mga kamamay, hindi ka kasasawaan ng isang lalaki. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang ang isang lalaki ay hindi ka kasawaan pagdating sa inyong relasyon. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana nakalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po sa ibaba ng video ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.